Hi guys, welcome to Sparked Realities. Again, this is Camille Castañeda, your host. Ayan! Hello guys. This episode is very important kasi this is a women empowering episode. Ayan. To celebrate the Women's Month. So someone will be joining me, a good friend of mine from high school. And thank you na pumayag siyang makasama natin. She is from UP Los Baños, o di ba? Talagang level up. And currently a sales and marketing officer in one of Australian-based company. So let's welcome Miss Laureline Ramirez. Hello, yan. Our guest for today's episode, si Laureline Ramirez, my classmate from high school. Ayan. Thank you for joining me. Hi. Ayan. So, for Face to today's face. episode, ang title natin is Modern Women Unfiltered. Wow. Diba? For ano nga siya? For Very- Women's Month kasi March. Diba? Buti Yeah. naman pumayag ka. Ano bang masasabi mo sa Napapanahon. ating episode title? Oo. Actually, ano talaga, hindi talaga ako usually pumapayag sa mga interviews, to be honest. Kasi, I know to myself na hindi ako comfortable sa mga interviews, ganyan. Kasi hindi naman ako, yung vocal talaga. Pero dahil ikaw naman yan, malakas ka sa akin. Oo. Tsaka Thank sabi ko nga you. sa'yo, ikaw na bahala sa akin. Oo. Ay, nagulat Isipin ko na lang na Ah. isipin ko na lang na nasa Supreme tayo, nagkukwentuhan tayo. Oo, Parang nung high school lang. doktor. Ay, nagulat ako na pumayag si Elaine. May conductor pa. Kasi Yung mga may kasi nagtitiket nga, pa. very quiet lang yan. At saka, ang dami na namin hindi nagkaka-communicate. like lang sa Totoo. medyo, pumayag kaya si Laureline. Pero alam ko, diba, tinanong niya ako kanina, sabi ko talaga, sa episode na to, naisip ko na siya before, si Elaine talaga yung gusto kong kasama. Kasi siya ay very opinionated. With this, very Thank you. ma-unfilter niya talaga ang mga modern women. Kaya talagang siya ang aking Oo. naisip. Ayan, thank you. Ayun. So, yun nga, as the title na syempre, yung hugot ng mga modern women. Kasi feeling ko, parehas kami na we're on our 30s, but still, hindi pa kami off the market. So, ano nga ba? Parang, siguro, i-discuss lang namin yung makabago na kasi ngayon, di ba? Parang it's not the usual norm ng mga babae na, but by this age, kasal ka na, nakapag-settle down na. So, para malaman din ng viewers natin na, bakit nga ba there are women choosing this path na somehow parehas kaming nandun pa. Ikaw ba, Eileen? Ano bang masasabi mo dun sa title natin for today? Siguro gusto ko lang i-share na, diba yun nga, nabanggit mo kanina na parang at this age, parang expected natin na nakapag-settle down na tayo, meron ng asawa, meron ng anak. To be honest, nung bata-bata pa ako, mga 20s pa, yung teenager pa, akala ko by this time, kapag nasa edad ka na 28, 29, parang akala mo din na yung perfect age para magpakasal, para magkaroon ng anak. Tapos by the age of 30, dapat meron na akong sariling bahay, meron na akong sariling kotse. Yung mga ganun yung thinking nung bata pa. Very idealistic. But kapag andun ka na pala sa ganong edad, malalaman mo na hindi pala siya ganun kadali, hindi siya biro. Hindi biro ang buhay lalo na kapag nasa ganitong edad ka na. 'Di ba sabi nga nila merong middle life crisis. Sabi ko parang lampas na ako sa middle life crisis. Pero ganun pa rin, marami pa ring questions sa life. So yun, nung nalaman ko yung title, Modern Women Unfiltered. Actually gusto ko yung ginamit mo na word na unfiltered. Kasi parang very very me. Yes. Kahit na, Ay, 'di ba, oo. sabi ko sa na kahit sinabi ko sa na hindi ako vocal, but kapag strong yung opinion ko, kapag firm ako doon sa sinasabi ko, talagang sinasabi ko talaga siya ng harap-harapan, as in wala akong, kumbaga hindi ako worried kung ano yung sasabihin ng ibang tao tungkol doon sa opinion ko. So, yun. So, I'm excited kung paano dadalo yung ating discussion ngayon.
Nakaka-excite. Tsaka yun, nasabi mo nga, ganun din ako nung bata-bata ako. Akala ko din. Yung parang, syempre, goal mo siya. Parang before 30s, ay, nahanap mo na si the one. Mag-aasawa ka na. Tapos, Yes. later na konti yung kids. Tapos, hindi pala. Tsaka yung achievement na in life na may bahay ka na. Parang, yung investment ko, skyrocket na. Tapos, pag nandun ka pala, ay, hindi pala. Totoo. Tsaka, hindi lang naman siya to settle down. Pero yung ikaw rin pala sa sarili mo, meron ka pang gustong gawin. Na para bang masyadong negative yung thinking ng mga tao kapag sinabi mo na single ka pa, wala ka pang asawa, wala ka pang anak. Pero in reality, okay naman tayo, di ba? Hindi naman tayo Oo. malungkot, okay Ba't naman ba tayo sa ina-assume life. yun na malungkot kami? Mukha ba? Parang hindi naman. Di We're ba? our happiest. Oo, yan nga yung isang kahit ako. Siyempre, nararamdaman kita. Kaya nga sinama kita dito. Yung ano, ba't nga parang ano, no, matik. Parang, siguro sa akin yung pinaka ano, yung parang, ang dating kasi, parang kahit anong ma-achieve mo sa life, if wala ka dun sa part na yun na you have a partner, you have your own family, hindi ka, walang success. Parang kahit anong marating mo, you're not good enough. Kasi nga, yun yung normal eh. Yun yung True. dapat i-achieve mo. Yung parang, ganun. Pag hindi ko pala yung narating, kahit sobrang galing-galing ko na, wala pa din. Yeah. Oo. Na Tapos parang, ang nakakalungkot pa, yung yung mga ganong comment, usually nanggagaling siya sa sarili mong pamilya, sa mga yeah, kamag-anak or mo. close friends na, Na, 'di ba? yes, oo, Yeah. na kaya tuwing reunion, yun yung mga usual na tanong sa'yo, na parang, kailan ka mag-aasawa, or kailan ka magbo-boyfriend. Tapos kapag, and I'm sure, kapag halimbawang naikasal na, ang sunod na tanong na dyan, kailan kayo mag-aanak? Yung Oo. mga Sabi ganun. kapag may anak ka, Parang, kailan naman ah, susundan? totoo, 'Di ba? it never Parang ends. ending daw 'yon. 'Di ba? Totoo. And nagagets naman natin na yung mga ganong klase ng tanong is nanggagaling siya sa concern. Kasi concerned lang sila. Kasi syempre, yun din yung sad part for women eh. Na parang, syempre kapag nga naman umeedad na, if you have plans to have kids, parang, syempre, pag edad mo, pagtaas din ng risk ng Risk. pregnancy. Which is totoo naman. Naintindihan naman natin yung part na yun. Gets naman natin yung concern, but yung concern kasi, parang, nagiging pressure siya in the long run. Parang kakaulit niya ng tanong, parang, nape-pressure na ako, na parang, alam mo yung feeling na okay naman ako, kontento naman ako sa buhay ko, tapos biglang may magtatanong ng gano'n, na parang, hala, parang, kulang pa din pala, may kulang pa rin pala sa buhay ko. Ganun, At saka ganun ano yung kasi, feeling. diba, girl? Parang, hindi naman siya totally choice. Parang hindi naman tayo same. Parang ano lang yun eh. Yung hinand ka ni God ng basket. For me, iba-iba talaga yung laman ng basket. Parang for me, it doesn't mean na iba yung laman ng sa atin. Parang later pa yung ano natin to settle down or ganyan. It doesn't mean na we are less blessed. Kasi hindi rin naman namin Yes. totally choice na maybe kung iba yung sitwasyon, 'di ba? Malay natin, baka iba rin yung naging choice namin. But wala eh, this is Malay our, natin. ito, 'di ba? Ito yung buhay na binigay sa amin. And for us, na bilang buhay naman namin to, this is the best kumbaga, this is the best possible way we could live our lives, 'di ba? Wala eh, 'di ba? Yes. Yun lang yung ano na parang hindi, yun nga, out of concern, pero parang may blaming na, parang may kulang sa'yo, parang galingan mo pa, parang wala eh. This is, na iba-iba lang talaga yung Oo. pacing ng bawat tao. 'Di ba? May iba-iba tayong timeline. Yeah, at saka kumbaga priorities, ganyan, iba-iba naman talaga. Hindi naman pwedeng, yun nga, kunyari batchmates kayo, same na kayo, as in lahat ng mangyayari sa life nyo is same until the end. Gusto ko lang i-share na may mga babae din na pinipili din talaga nila na hindi mag-asawa at all. Na, kumbaga, ini-embrace na nila yung pagiging single. And meron ding mga tao na talagang vocal sila na sinasabi nila na hindi talaga sila mag-aanak. Actually, Oo, ngayon yan marami yung ng isang ganun. very ngayon. Kasi even may mga couples na they getting married pero ayaw nilang to have kids. They're not ready or hindi nila nakikita yung sarili nila. Ganyan na
before kasi wala naman talagang ganun. Parang automatic if you have your family, your husband and wife, may kids. Pero yan na yung mga normal ngayon na hindi pa din talaga, I think, sobrang natatanggap. Though madami nang gumagawa, but yeah, madami Yes. pa rin nagko-question na parang, uy, mas okay na magkaroon ka ng sarili mo, ganyan, yun. Mm. Tsaka ina-assume ng mga tao na kapag sinabi mo na ayaw mo ng anak, ina-assume nila na duwag ka or takot ka sa responsibility. Pero Mm-mm. ah for me nga, mas responsible yung ganong kind of thinking. Mm-mm. Kasi, kumbaga, alam na nila sa sarili nila na hindi sila capable to have kids. Mm-mm. So, pinipili nila na wag na lang mag-anak at all. Kasi 'di ba, Oh, ang pagkakaroon naman ng anak, it's not just about finances. Kailangan meron ka ring capability na magbigay ng emotional support kapag nagkaroon ka mm-mm. ng anak. So, ang daming magbabago sa buhay mo kapag nagkaroon ka ng asawa at anak. So, I think dapat mas maging open na tayo sa ganong mga choices ng Mm. mga tao. Tsaka I think yung isa pa na is parang, yung dating din kasi na parang normalize nila to have kids. Kasi nga, ewan ko yung parang wala kasing mag-aalaga sa'yo pagtanda. Which is, for me naman, di Totoo. ba? Yung generation naman ngayon, so far yung mga millennials na ganyan, ano naman sila, Mm. iba na, parang hindi na nila yun normalize. Sa kanila, they want to have kids, pero hindi retirement plan. Yun naman yung for me maganda ngayon. Yes. Na, yun nga, na-open na yung mga Mm. ganyan. Kasi, totoo naman, wala namang masama to give back to your parents. Pero, minsan nakaka-pressure Mm. din kasi na parang demanded agad na, hoy, ganito, ganyan. Kasi, Mm. parang, Mm. syempre, kunyari, graduate ka ng college, starting ka pa lang. Syempre, hindi mo naman alam where to start, kung paano. Tapos, parang, ang bigat na agad. Ang hirap, ang hirap. Blessed enough Mm. yung mga hindi walang ganong responsibility. Pero sa totoo lang, ang hirap to those kids na, alam mo yun, bago pa lang mag-start, tapos you have that big responsibility na. Na ang lang sa parents Mm. na naiisip nila na, alam mo yun, talagang mag-ipon for themselves para yung anak nila is free to Kaya nga I think, may mga nakakaisip ng ganyan na to have kids na lang kasi alam nila sa sarili nila hindi nila kaya. Tsaka marami Ayan. rin kasi sa atin ang nagta-try pang mag-heal ng inner child, 'di ba? Mm-mm. Yung kumbaga, yung mga bagay na hindi nila nagagawa before, ngayon sila bumabawi nung nagkatrabaho na, nung nagkaedad na, parang, 'di ba, dumadami na yung mga taong nagta-travel. May mga nakikita nga Mm. ako mga post na sinasabi nila na yung batang hindi nakakasama ng field trip before, ngayon nakakapag-travel na out of the country. So, nakakatuwa yung Mm. mga ganong tao na finally nakakapag-heal na sila ng inner child nila. Mm. Kasi mahirap din if hindi ka rin nga healed. Kasi nga, yun nga, pag dumating din yung Totoo. kids, if ever, mapapasa mo din. Kaya nga, di ba, sinasabi nila yung parang, yung Yes. generational, curse, ikaw na yung puputol, na parang this time, iba na yung gagawin mo. Kasi, we don't blame the older generation, yung family na yung parents namin. Kumbaga, victim lang naman tayo lahat na papasa-pasa lang. Pero yun nga, Mm, mm. ngayon naman na yung information kasi I think mas available na din. So mas alam natin na ito pala yung nararamdaman ko. So mas alam na natin kung paano natin i-attend to yung mga ganong bagay. So para hindi na nga Mm. mapasa pa, 'di ba? We have a different story to tell na kasi we experienced that na parang 'di ba? Yung kunyari even into your friends and having a partner na minsan lumalabas talaga na parang oy still may childhood trauma na parang nagsasalita, nag-speak or nag-a-act. Yan. So, isa yan sa love ko siguro sa generation ngayon na mas aware. So, mas may chance ka to improve Totoo. yourself. Kasi nung panahon natin, ano ba, arte lang yan? Di ba? Yung mga ganun-ganun. Di ba? Yung mga, Totoo. di ba parang, kasi ngayon, yung depression, well known, di ba, na Oo. ganyan. Medyo Talagang malala mas pa aware din yung yung ano tao. ngayon. Mm-mm. Mas aware na pero meron pa ring
stigma kapag nalaman nila na Oo. meron kang Na parang, depression. mm, yun. Pero, at least, 'di ba? Kasi nung tayo talaga, parang wala nga atang salitang ganun nun. Parang depressed lang. Pero wala talagang, 'di Mm, ba? Uy, ano. mm. Pero ngayon naman, mas na-open naman talaga. Pero siguro naman, in time, mas, alam mo yun, mas ma-enhance pa nila na maitama Yes. or properly makita yung mga ganun. Yun naman ang goal. Mm. And ano naman, paano ba sa ano naman, yung mga career-focused women, mostly I think sa mga families na tunay yung nagtatrabaho. Alam mo yun, mas open na, di ba? Mm. Kasi before kasi, usually women are sa bahay talaga, catering the kids, ganyan, di ba? Yes. Pero ngayon, I think naman talagang equal rights na parang napapractice na rin ng women na maging productive sa sarili nilang career path. Ang dami na rin namang opportunities na na-open sa mga kababaihan. Which is good. Kasi yung mga unang-una pang panahon, yun nga, nasabi mo na ang mga babae, wala tayong boses sa society. Usually, mga kalalakihan lang ang nagjo-join sa mga important conversations sa community. Tapos, ang mga kababaihan, expected lang sila na sila yung magmamanage sa bahay, sila yung magluluto, sila yung maglilinis, sila yung mag-aalaga ng mga anak. But ever since na-open yung mga education opportunities for women, nabigyan tayo ng pagkakataon na ipakita sa mundo na we can do more. Kumbaga, hindi lang tayo dapat nakakulong sa isang role or sa isang, alam mo yun, sa expectation ng mga tao nakapaligid sa atin. Which is good. Thankful din tayo dapat sa mga women's rights movements na sinagawa nung unang Sila pampanahon. Kasi yung nagsulong. ganito namang pagbabago, yung mga ganitong pagbabago naman ay hindi siya nangyari overnight. Pag matagal na panahon din nating inilaban na dapat meron tayong equal rights with men. So, baka kasi may mga kalalakihan na nagtatanong bakit big deal na meron tayong yan, katulad nga nito, Women's Month. Bakit kailangan merong Women's Ba't Month? nyo But pinaglalaban if we are yan? going to look back, bakit ang dami natin pinaglalaban? Pero kung titingnan natin kasi yung history, yes, wala tayong boses dati. So, pagbigyan nyo na kami ngayon. Oo. Kasi madami kami pinaglalaban talaga. Pero i-clarify din natin na hindi naman natin sinasabi na we are better Oo naman. than men. Hindi. Kasi ang babae at lalaki naman ay created to, Equal. I believe na we are created to complement each other. Para magtulungan, kumbaga. Hindi naman tayo, kumbaga, para mag-compete sa isa't isa. Ano lang talaga, kumbaga yun nga, yung past, kasi doon yung hugot na, kumbaga, until ngayon, yun nga, kumbaga, nailaban na, kumbaga, we have our rights, may mga na-normalize na din, pero still, 'di ba, may stigma pa rin nga, na parang naghihinder pa rin, nagko-question pa rin. Kaya, yun, bumoboses pa rin kami pag may time. Somehow, nag-explain and thankful nga dun sa mga naging changes na din through the years, 'di ba? Kasi, syempre yun nga, 'di ba, ng mga bagets nga tayo, imagine mo, 'di ba? Iba pa, ang laki ng difference to now, 'di ba? Ayan. Yun. Tapos, siguro yung isa ba, medyo na-normalize na rin yung mga women na may ibang households na women lang yung nagtatrabaho. Yung, di ba may mga house husband? Before kasi parang hindi talaga siya. Parang medyo question mark talaga. Yes. So talagang it depends Pero kung ngayon anong din, dynamic nyo. oo. Though ngayon, may mga ganun na situation na mas nag-earn or yung babae nagtatrabaho, tapos house husband, tapos meron namang cases na mas both are working but yung wife, yun yung mas malaki yung kita. Though ano pa din, minsan meron pa ding issue pagdating sa ganun kasi especially sa men kasi 'di ba ang mga kalalakihan, they are expected to be the provider of the family, so sila yung mas ina-expect na mas
bibigay financially sa pamilya, pero I think dapat hindi na siya ganun kalaking issue. I think sa generation natin, hindi na siya magiging issue. Kasi, depende rin naman siya sa pag-uusap nyo bilang couple, kung paano kayo magtutulungan. Kasi sa pamilya naman, hindi lang naman siya about sa kung sino yung mas nagbibigay ng mas malaking pera. But, alam mo yun, marami kang pwedeng task sa isang bahay. Like, for example, sa mga gawaing bahay, hindi lang naman siya dapat pambabae lang. Kailangan yung mga Hindi rin siya kalalakihan madaling marunong gawin. din sa mga gawaing bahay. Yes. Kumbaga, tulungan lang siya dapat. O, kasi, Kumbaga, hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pag-angat ng isang babae. yan, ang ganda nun. Tsaka yung pagiging siguro may bahay, for me, hindi rin siya madaling trabaho. Kasi minsan nga, di ba, lalo na noon, parang naaano na, ang dali lang naman yan, di ba? Pero sa totoo lang, which is natutuwa ako kasi ang dami na nga nag-o-open ng ganyan, even sa mga palabas na hindi madali na 24/7, kinikater mo yung family mo. Kasi syempre, di ba, lalo na kung may mga bata, ang hirap din talagang nandun ka as a parent, di ba? Do sabihin na wala kang work, pero ngayon nga, lalo ng doble dun sa mga kung house husband man or ano, mga wife na nagkatrabaho na din. Kasi like you, uso na yung mga VA. So, mga stay house sila. Sa bahay lang talaga. Tapos, yun nga, catering the family. Tapos, nandun na rin yung work. So, flexible siya, pero mahirap, diba? Talagang ano siya. Oo. Actually, yung mga kasama ko sa work, ganun sila. May asawa na sila, tapos may mga anak na. Pero, kahit na work from home, kita ko yung struggle kapag, halimbawa, may pangangailangan yung anak nila, so kailangan nilang mag-excuse muna to attend to their child. Tapos, ayun, nakakayanan naman, pero nakakapagod din. Oo, kasi kahit na work from home, akala kasi ng ibang tao kapag sinabing work from home, magaan lang kasi nasa bahay ka lang. Pero ang challenge din kasi sa mga gantong setup is hindi mo na napaghihiwalay yung work tsaka yung personal life mo. So, dun nagkakaroon minsan ng burnout yung mga naka-work from home setup. Tsaka gusto ko lang i-share na Go lang. itong kaya ako nag-decide to work from home nung may nag-open na opportunity. Kasi hindi ko rin makita yung sarili ko. Kasi ako naman, personally, meron naman akong plan to get married and have a child. Tapos, sabi ko, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nagbabiyahe ako araw-araw to go to the office. Tapos, meron akong anak na kailangan kong alagaan. Though, pwede ka namang mag-hire ng housemaid na para merong mag-aalaga. Oo, para may mag-aalaga sa anak mo. Pero syempre, 'di ba, kapag andun ka sa sitwasyon, mahirap para sa mga nanay na iwan yung sarili mong anak. 'Di ba? So, ang hirap nung ganun kasi yung dati ko rin kasama sa work, ganun din yung setup niya. So, ako yung nahihirapan for her na kahit gustong-gusto niyang kasama yung anak niya araw-araw, hindi niya magawa kasi meron siyang trabaho. Hindi rin naman niya basta-basta pwedeng i-give up yung pagtatrabaho kasi nga, kailangan din nila. Ako relate ako dyan. Ako naman as an OFW. Parang sa akin, syempre dream ko rin naman to have my own in God's grace if it will be given to me. Pero hindi ko rin makita. Kudos dun sa mga OFW who does that, both dads and mom, na parang ang hirap, 'di ba? Na parang iiwan mo, tapos ilang years yung gap, ganyan. Tapos siguro sa akin, naisip ko lang din. Siguro kasi medyo late nga. Parang may time tayo to think. Kasi pag bata ka nag-asawa, I think, hindi ka na masyadong thoroughly nag-iisip. It's just more on love kasi na parang, okay, this is it. Pero pagka maedad ka na pala, tinatayin ka na, may time ka na mag-isip na ano bang concept ng buhay yung gusto mo. 'Di ba? Ano bang klaseng nanay ka? Na syempre, wala naman daw talagang nakapag-ready. Pero kahit papaano, meron kang frame, may ano ka na sinusundan na if kaya, ganito sana. 'Di ba? Compare sa I think if younger tayo na yung minsan, 'di ba? Ang sabi nga nila,
madali lang yan, malalaman mo rin pag nandyan ka na. Kaso nga, yun, nakapag-isip Totoo. kami. Pero so, may mga ganong ideas, di ba? Kasi yun yung sabi Oo. nila lagi Sa na, sobrang, takot sa ka daw. sobrang, oo, Mm. sa sobrang Mhm. pag-iisip natin, kaya tumatagal. Oo, nasa ano na nga ako, sa pag-iisip ko nga, nandun na ako sa tutorial nung anak ko eh. Di ba? Hindi, totoo. Kasi nga, siguro, wala pa kami dun sa point na yun. So, somehow, kasi yun yung gusto mo sa sarili mo, naiisip mo na, paano kaya pag ako? Kasi napapanood mo yung ibang tao sa paligid mo na nung sila meron. Siguro pag ako ganito, hindi naman syempre, hindi naman namin masasabi 100% yun yung mangyayari. Pero given the chance, opportunity na kaya, yun yung susundin namin, di ba? Pero yun nga yung I think difference na may time kaming mag-isip. Kasi wala pa kaming masyadong ginagawa. Kumbaga, sarili pa lang namin yung kinikater namin ng bongga. So, napag-iisipan namin yung mga Totoo. ganyang bagay. Ayan. Yes. So, talagang ang layo na nung mga pinagkaiba noon sa ngayon na ano. Sa'yo ba? Ano, ulit. Na-pressure ka ba sa life mo as Nape-pressure. Nape-pressure, oo, yes. Kasi, yun nga, hindi ko rin kasi maiwasan yung mga tanong sa paligid. So, doon ako biglang napapatanong na parang, ay, parang late na pala ako sa buhay, wala pa akong ganito, wala pa akong ganyan. Kumbaga, mas nararamdaman ko yung pagiging lost in life. Pero, yun, lagi ko din naman nare-remind yung sarili ko na I'm doing just fine, you're doing okay, as long as you're happy. At, kumbaga, tuloy-tuloy lang. And, ayun naman, okay naman ako. I'm happy right now. Yeah. Kumbaga, We could see that na. may ganong moments. May ganong Oh, syempre moments, naman. pero, in general, masaya naman ako. Oh, parang I think, naman, it's still a choice kung ano yung magiging ano. Siyempre may mga sumasagi sa isip mo. Pero at the end of the day, choice mo pa rin na maging happy. 'Di ba? And maging, contented kung nasan ka. 'Di ba? Na hindi ka maa-affect. Tsaka, ang dami pang pwedeng gawin sa mundo. Pakadami ko pang gusto ding gawin. Dami ko pang hobbies na gustong, alam mo yun? Dami kong gustong hobbies ngayon na hindi ko na alam kung paano ko siya pagkakasyahin sa schedule madami ko. kang naiisip. Totoo! Ano yung hobbies mo ngayon? Mag-podcast. Obviously. Ganyan na lang. Pero, I think nga siguro, compare lang din natin yung 20s and 30s as a single woman, 'di ba? Parang nung 20s ako, mas laban na laban ako. Parang I want to explore a lot. Alam mo yun, parang siguro dami ko pa lang ding energy. Ngayon naman, siguro madami na lang din akong nagawa. Parang na-mention ko nga sa'yo na somehow okay na ako to slow down ng onte. Yung parang siguro, before, sobra kong chase yung life na ano pa ba what's there for me, ganyan. Pero, at the end of the day nga pala, it's still your choice na, alam mo yun, maging contented ka kung nasan ka. Parang hindi naman yung mundo yung magsasabi na pag ganito successful ka, 'di ba? Ikaw pa rin yun. So, yun yung changes from 20s to 30s ko. Ikaw ba? Totoo. Mas ano ka rin ba nun? Ganun din ako nung kabataan ko, ang dami kong gustong, kumbaga very idealistic pa, ang dami ko pang gustong gawin. Dati nga gusto ko pang mag-aral abroad. Though ngayon may mga ganun pa rin akong thoughts na parang gusto ko pa din. Gusto ko pang mag-masters before. Tapos pag naiisip ko ngayon, parang pagod na ako. Gusto ko na lang magpahinga. gusto ko na lang magtrabaho. Oo. Gusto ko na lang magtrabaho at mag-retire ng maaga. Oo, yung parang akala siguro natin nung bata-bata, alam mo na daw talaga pag maedad ka na, pag sinabi mong nung kabataan ko, nung kabataan na. Totoo, madalas ko na yung sabihin ngayon. Yun yung mga signs, nung kami nun. Kasi, di ba? Yan yung mga signs na maedad ka na. Nung kami noon, ganyan kami. Pero siguro nun nga kasi, nung bagets ka pa, yung parang since you really hindi mo pa sobra na-experience yung life, nakala mo, yun yung magsasatisfy sa'yo. Tapos when you reach yung mga pinnacles of life na parang, ano pala,
same lang din naman pala. So, parang it's still up to yung kung gusto mong mag-slow down or anything. Pero yun, sa amin, yun yung experience Yes. namin. Na, oo, at your 20s, at your youth, do it, 'di ba? Enjoy, explore, masaya. Siguro kaming dalawa, I think yung parehas tayong dalawa is, yun nga, wala kaming family, wala kaming kids. So talagang na-enjoy namin kahit papaano. Hindi naman siya lahat enjoyment kasi ang dami ring parang trial and error, 'di ba? Meron din tayong mga sinubukan na hindi naman nangyari na ay hindi pala para sa akin, 'di ba? Pero inilaban pa din. Pero yun nga, 'di ba? At the end of the day, look, we're both happy. Na, 'di ba? Na iraos naman and Yes. we're on Tsaka, our 30s. tsaka, tsaka hindi pa naman tapos ang life. Kumbaga Kasi marami pang parang ano, no, 'di ba? mangyayari. Parang yun na yung ano, parang ang dating kasi noon, parang at 30s, dapat alam mo na yung nangyari sa buhay mo. Pero hindi pa eh. 'Di ba? Mm. Mm. Actually, hindi ko alam kung Sabi nga saan nila, ano daw, nanggaling yung parang ganong thinking na 30s kapag is the new 20s lang. 'Di ba? totoo. Mm. Kasi parang May yung pera ka 20s lang nga, daw, eh, yun daw parang yung yun yung trial and difference. error mo. Oo, may pera ka lang daw. Kasi nung 20s ko yung pera masyado kasi kakagraduate lang. Oo. Di ba? Oo, explore pa. Oo, parang limited lang yung ano mo. Nito, medyo may pera-pera ka na ng konti. Tapos yun nga, wala ka pang masyadong responsibility. Kaya somehow naman, nakakapag-extra ka to explore, to enjoy. Na-mention din naman Dami natin nating, kanina. Yung parang, ano ba? Parang, ano ba? Ngayon, siguro, parang kung open na ba talaga dun sa mga changes na na-mention natin, yung current generation, yung mundo, or sa tingin mo ano pa rin? Mas ano pa rin yung traditional culture, mas louder pa rin ba sila or feeling mo mas nayakap na yung changes, yung pagbabago? feeling ko mas open na ngayon as compared before. Napakalaki na ng pagbabago. Though, meron pa ring challenge tsaka pressure sa mga kababaihan na yun nga, yung mga pinag-usapan natin kanina, yung mga usual na expectations about marrying, about having kids, about career. Tsaka siguro, malaking tulong din kasi sa ngayon yung social media na mas nagiging visible na yung conversations about choices of women. Pero, kahit ganun, meron pa rin talagang judgment and hindi talaga nawawala yung mga comments from other people. Mm. Oh, I think naman, kumbaga, sabagay, in different aspects naman ng life, hindi lang naman sa ating mga babae, even sa, kumbaga, merong expectations. 'Di ba? Na hindi talaga siya, Mm-mm, I think hindi mm-mm. talaga siya matatapos. But yun nga, Hindi talaga. luckily lang na, na somehow, mas nagiging open lang. Kasi nung talaga, pagka wala ka sa linya, kumbaga hindi ka on track, parang questionable talaga. But now, mas madaming bumoboses and mas, I think, nabigyan tayo ng different options in life compared before. So, modern women unfiltered. Yung difference lang ng noon sa ngayon na ito na yung mga kababaihan ngayon na I-clarify lang din natin na ah, hindi naman din natin tinitake as negative yung pagiging isang traditional woman. mm, Kumbaga, gusto lang natin na maging malawak yung mundo ng mga kababaihan, mabigyan ng mas malawak na choices sa buhay, na kumbaga, hindi lang dapat iisang role yung ina-expect from us because we can be more. We can do so much more in this yeah. world. Wow. Oh, tsaka yun nga, kumbaga, hindi nga kasi same din nga yung opportunity, yung mga dumadating sa buhay na, kumbaga, kahit pare-parehas kaming babae or magkakaedad kami, hindi naman same yung nangyayari sa life namin. So, 'di ba? Hindi kaya we Mm-mm. make different choices, but it doesn't mean naman na yun nga less productive na or less of a person na, 'di ba? So, yeah, so grateful lang na yun nga. We have a different world now. And open na rin naman kahit paano to modern women like us. Gusto ko lang din siguro i-bring up yung role ng mga kababaihan as a leader ng community Ah, na ah,
nakakatuwa na meron na rin tayong mga leader na babae. Pero kahit na gano'n na parang nagiging open na tayo to have a leader na babae, meron pa ring negative or meron pa ring stigma kapag sinabi mong babae yung pinuno. Kumbaga, for example, sa pagiging isang president ng isang bansa, parang hindi ko alam kung napanood mo yung isang video na nag-trending na parang kung given the chance, boboto ka ba ng isang babae na presidente? Tapos, sumagot siya na ayaw niya. Pero babae siya. Ayaw niya kasi ang reason niya is ang babae daw ay namamanduhan. Tapos, yung speaker, he asked, so, since babae po kayo, ibig sabihin po na mamanduhan po kayo sa bahay. Tapos sumagot siya na hindi naman, parang ano naman daw, may dynamics naman daw sila nung husband niya. Pero taliwas dun sa sinasabi niya na hindi daw pwede maging leader ang isang babae kasi nga namamanduhan daw. So, I think yun din yung isang nakakalungkot na part for women kasi mga kapwa rin natin babae yung humihila sa atin pababa. Mga kapwa rin natin babae yung walang tiwala sa sarili nating kakayahan. Kumbaga, tingnan na lang din natin sa history ng Pilipinas. 'Di ba, most of our leaders are men. Meron nga ako nakitang isang comment. Mahilig kasi ako magbasa ng comment sections kahit na maraming nakakainis sa comment sections. Merong isang comment doon, sabi niya, merong isang comment doon na parang bakit naman ganun yung thinking mo? Meron naman tayong dalawang naging presidenteng babae who are Cory Aquino and GMA. So, that time, napaisip ako, sabi ko, oo nga naman, meron nga naman tayong babaeng leader. Pero, kung babalikan natin yung mga nangyari nun, specifically for Cory Aquino, do you think mananalo ba si Cory kung hindi namatay noon si Ninoy Aquino? Tapos, during the time of GMA, correct me if I'm wrong, but hindi naman siya, kasi diba parang vice president siya that time Ni Erap. ni Erap. So, nung na-impeach si Erap, so naturally, si GMA yung palit. Tapos, nung nagkaroon ulit ng election, diba hindi naman talaga si GMA yung dapat mananalo. Diba? Inamin naman niya na nagkaroon ng dayaan. So, it should have been FPJ. So, meron pa rin talagang stigma kapag usapin ng leadership. Tapos, hindi pa rin ganun katanggap na ang maging leader natin ay isang babae. Kumbaga, kung magkaroon man tayo ng isang leader na babae, meron pa rin, parang ina-expect pa rin ng mga tao na dapat masculine, brusko, yung matapang, kumbaga, iniisip. Kumbaga, ina-assume ng mga tao na kapag babae, masyado kang soft-hearted, masyado kang malambot, kumbaga, they see it as a weakness, when in fact, strength nga natin mga babae yun eh. Diba? So, yun. I think, important din na matakal natin yung mga ganun usapin when it comes to I think nga din doon sa na-mention mo. Parang parang I think din kasi siya. Parang yun yung tradition, yun yung natin before na yung old pa na pagdating sa babae, pambahay lang. Which is naman pa rin ng panahon pa din ako sa Rizal. So, parang kahit tayo, madami ng modern women, pero yun nga, di ba? Parang hindi siya namamanduhan sa bahay. Pero matik ay pagbabae, hindi ganun kagaling. Kasi yun yung tinuro sa atin, yung mga unang panahon pa, na parang capable ba talaga? Parang may question pa din. Hindi pa rin natin ma-embrace kahit yung mga babae na capable tayo, pwede tayong mag-lead or pwede tayong i-lead ng kagaya nating babae. 'Di ba? Na parang hindi pa rin talaga siya totally na-unleash yung mga kaisipan, kahit yung mga isip man lang na Yun, na ang ganda lang din kasi nga ngayon, do may mga ganun pa rin thinking, pero kita naman, may mga leaders naman tayo na talagang pinatunayan na
sila ay kayang maglingkod ng maayos, 'di ba? Same as men na wala talaga siya sa gender, 'di ba? Na ang galing lang, tsaka ang dami, 'di ba? Parang kasi noon kasi yung professions hindi naman same. Merong for men lang. Ngayon same na talaga lahat. So talagang in different fields, you could see women na successfully na talagang, alam mo yun, nakakapaglingkod. So, talagang yung leadership, for me, wala rin naman talaga sa gender. Wala. Ayun, ikaw ba? Ano lang? Siguro final message, advice na sa mga women ngayon, ganyan, yung mga ka-age natin or even yung mga hindi natin ka-age na, as yun nga, modern women and for the Women's Month. Ano bang maaano mo? Sa experiences mo? Siguro ang ma-advise ko lang sa lahat ng mga kababaihan, including myself, na ang buhay ay, kumbaga, our life journey doesn't have to follow a timeline. Kumbaga, meron tayong sari-sariling timeline. Whatever your choices are, kung piliin mong maging isang ina, kung piliin mong maging isang may bahay, kung piliin mo man na maging isang career woman, kumbaga, no one has the right to judge your own choice. Kumbaga, if you think na yun yung para sa'yo, yun yung tama para sa buhay mo, then you do it. You do it for yourself. Kumbaga, you define your own success. Listen to your own voice despite all the noise na maririnig mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yun. Wow, napakaganda naman. Ayan, tapos ano to, tatanong ko lahat ng mga nagiging guest ko dito. Meron ka bang life verse or life quote? Ay, syempre prepared ako dyan. Just siguro ang gusto kong i-share ay yung quote from the character of Jo March ng Little Women. I'm sure maraming nakakaalam nito, mga nakabasa na or nakanood. Yung character kasi ni Jo March, siya yung sa kanilang magkakapatid na puro babae, siya yung pinili niya na i-pursue muna yung passion niya sa writing bago siya nagkaroon ng sariling asawa, magkaroon ng pamilya, as opposed to the usual norm na yun nga, yung magkaroon agad ng asawa at anak kapag umaabot sa certain age. So, ito yung line niya dun. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. So, katulad nung pinag-usapan natin kanina na women can do more. Kumbaga, hindi lang tayo destined to fit into a single role sa isang society. Kumbaga, meron tayong sari-sariling pangarap, meron tayong sari-sariling ambisyon na gustong abutin. So, kung ano man yung choices natin, karapatan natin na ma-expose sa mga ganong kind of opportunities. Wow, napakaganda naman. Na talagang very empowering. Ayan. So, thank you for joining me. Never namin naisip na magpa-podcast. Thank you! Oo. Thank you for pagpapayag. As in, sobrang... Thank you, Camille. Thank you. Talaga? Thank you. And I know this is not the last. At sana yung sunod, magkasama na tayo. Totoo. At saka sana may napulot yung mga listeners sa atin. Oo. Siguro naman, no? Not just for entertainment, pero may na-inspire somehow, di ba? Sa ating mga na-share. Yes. Ayan. So, thank you again. And thank to you, our Spark viewers, Reality. Thank you. Yes. Thank you. And see you for next episode. Bye. Thank you so much. Thank you.